Yo, magandang araw mga parekoy. So ang video tutorial natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kilatisin, kung paano nga ba alamin yung ating firing orders ng ating mga makina sa tulong ng ating fuel injection pump. So dito mga parekoy, makikita nyo ang isang uri ng 6 inline diesel fuel injection pump na model natin is Yanmar 6K FL. So nariyan din mga parekoy, pinakita ko na yung ating piston running mate. Dahil nga mapalad tayo mga parekoy, dahil ang ating flywheel dito ay may tatak sa kanyang piston running mate. So para mas makita nyo mga parekoy, kasi medyo burado na yung ating pintura sa ating flywheel, is sinulat ko na lang para dyan na kayo, or dyan na tayo kukuha ng basihan. So kapag ganitong uri ng fuel injection pump mga parekoy, may dalawang uri tayo ng pamamaraan para makita natin yung ating firing order. So pwede nating mag-testing mga parekoy dito sa ating feed pump, kasi itong mga nut na ito mga parekoy ay nagsisilbi na rin siyang feed pump para sa ating bleeding papunta sa ating high pressure fuel line. So kapag external yung ating pag-uusapan mga parekoy, ibig sabihin hindi na tayo magbabaklas ng kahit anumang tornilyo para mahanap natin yung ating firing order. So dito mga parekoy, ipapakita ko sa inyo yung external at saka internal na pamamaraan sa ating fuel injection pump upang mahanap natin yung ating mga firing orders. So dito mga parekoy, sa paghahanap ng ating firing order is pwede tayong magsimula sa kahit anong cylinder. So dito mga parekoy, ititest natin yung ating kaalaman dito at i-rumble natin kung saan tayo pwedeng magsimula ngayon. So titigil tayo mga parekoy pag may nakita na tayong numero katulad nito, yung ating number 1 at saka number 6. So ayan mga parekoy, nakikita nyo si 1 at saka si number 6, since sila yung mga piston running mate natin mga parekoy, or sila yung dalawang piston na sabay nag-akyat at baba, ngunit nasa iba't ibang uri ng stroke. So ayan mga parekoy, ibig sabihin si number 1 at saka si number 6 dito is parehas yan na naka-top dead center. So yung isa niyan mga parekoy is maaaring nasa compression stroke, at yung isa naman is nasa exhaust stroke, since ang dalawang piston nito is nasa top nga ng ating cylinder or top dead center ng ating combustion chamber. So ngayon mga parekoy, since naka-top si number 1 at saka si number 6, is titingnan natin ngayon kung saan yung ating piston na nakatap for ating compression stroke. So i-test natin mga parekoy, bibilangin natin si number 1 at saka si number 6. So kapag external yung ating titingnan mga parekoy is kapag naikot natin yung isang feed pump na maliit dito, is ibig sabihin siya yung nakatap dead center. Preparation yan mga parekoy sa pagbuga nito ng diesel. So ayan mga parekoy, makikita natin dito na naiikot natin si number 6. So isang magandang indikasyon na napatunayan natin na pwede nating i-test yung ating firing order dito sa external lamang ng fuel injection pump sa ganitong mga uri. So since naikot natin si number 6 mga parekoy, is pwede natin siyang isulat doon sa ating papel. At ngayon naman is ipapakita ko muna sa inyo na tama yung ating hinihinala na naikot natin si number 6 sa pamamagitan ng pagtingin dito mga parekoy sa mga return spring. So dito naman mga parekoy, sa pagkilatis ng mga return spring, kung saan nga ba yung magbobomba mga parekoy ng ating fuel sa ating high pressure fuel line papasok sa ating fuel injector, is makikita natin since naikot kanina si number 6, is mapapansin nyo mga parekoy na bahagyang nakaakyat dito yung ating spring. So ibig sabihin mga parekoy, preparation na yan para magbigay na siya ng pagbomba doon sa ating high pressure fuel line. Papasok na yan doon sa ating injector, diretso na sa ating combustion chamber. So tama mga parekoy na si number 6 nga yung ating nahanap ngayon na una sa ating firing order. So dito mga parekoy, number 6 yung ating nakita. So mamaya is i-arrange na lang natin ulit na magsisimula tayo sa number 1. So walang problema yan mga parekoy kung ano ang ating nakuha na firing order ngayon. So isulat muna natin ngayon si number 6, since siya yung ating unang nakita mga parekoy.
So dito mga pare ko sa ating marker ng ating flywheel, yung nakausli dito is sa next na 120 degrees is makakakita na naman tayo mga pare ko ng isa pang running mate na numero, since 6 cylinder yung ating pinag-uusapan dito, kaya 120 degrees yung ating bilang. So since nakita natin mga pare ko si number 3 at saka si number 4 yung nakatap doon sa ating running mate, is i-test natin at nakita natin mga pare ko na umikot nga dito si number 3. So ayan, makikita natin mga pare ko yung ating return spring dito is bahagya siyang nakaangat kaysa sa number 4. So automatic mga pare ko, nakita natin na ang susunod na firing order natin is number 3. So iikot na naman tayo ngayon mga pare ko dito sa ating flywheel para makita natin yung ating next na 120 degrees na ating piston running mate. So mapalad tayo mga pare ko dahil may numero yung ating flywheel. So ginagawa ang technique nito mga pare ko kapag alam natin yung ating piston running mate at yung numero dito sa ating flywheel. So ayan mga pare ko, nakita na natin si number 2 at saka si number 5. Ibig sabihin sila yung ating piston running mate. So i-check natin mga pare ko si number 2 at saka si number 5 dito. So ayan, si number 2 ayaw mapihit, ngunit si number 5 mga pare ko is mapipihit siya. So ibig sabihin good indication yan na siya yung susunod sa ating firing order. So ayan mga pare ko, nakikita nyo naman na si number 5 is bahagyang nakaangat kaysa sa lahat ng mga return spring. So possible na siya na nga yung ating susunod na firing order. So ayan na nga mga pare ko, iikutin na natin siya ulit sa ating next na 120 degrees. So ayan, makikita na naman ulit natin at bumalik na tayo mga pare ko dito sa ating number 1 at saka number 6 na piston running mate na nakatap dead center. So ito mga pare ko, madaling paraan na lang kasi natapos na natin si number 6. So ibig sabihin kulang dito si number 1 since siya na nga yung nahanap natin. So i-check lang natin mga pare ko. So positive tayo dito na naiikot natin yung feed pump na maliit na nut dito sa number 1. So indication na nga mga pare ko na siya na nga yung piston natin na nakatap doon sa ating makina at saka yung ating injection pump na magbubuga ng krudo sa ating chamber. So ayan mga pare ko. At next naman iikutin natin yung dalawa pa mga pare ko para makita natin yung buo yung ating firing order dito. So gaya ng sinasabi ko kanina mga pare ko, dahil nahanap na natin yung ating piston running mate, is napakadali na lang nitong tapusin since natapos na nga natin yung unang tatlo na firing order. So dito nahanap na natin ulit mga pare ko, or nakita natin ulit sa ating marker si number 3 at saka si number 4. So dahil tapos na tayo kanina mga pare ko kay number 3, so sigurado na tayo dito na ang kasunod niyan is number 4. So i-check natin mga pare ko externally dito sa ating maliit na feed pump. So ayan, si number 3 is hindi maikot, at dito si number 4 na nga yung kanyang running mate ang ating naiikot. So ganoon din mga pare ko, yung kanyang spring is bahagyang nakaangat. So automatic na yan, siya na nga yung kasunod sa ating firing order. So dito mga pare ko, since kumpleto na natin yung 5 numero dito sa ating firing order, is may isang kulang na lang dito, si number 2. So automatic siya na nga yung ating panghuli sa ating hinahanap. So ngayon mga pare ko, para ma-check natin kung positive nga ba na si number 2 yung panghuli natin sa ating lista, is ilalagay natin mga pare ko dito sa ating marker si number 2. So ayan, si number 2 at saka si number 5. So may letter T pa yan mga pare ko, indication na si 2 at saka si number 5 is nakatap. So dahil 2 yung ating panghuli mga pare ko, test natin ang ipag-ikot. So ayan mga pare ko, naiikot natin dito yung maliit na nut para sa ating feed pump papuntang high pressure line. So automatic mga pare ko na siya na nga yung nagbibigay ng crudo doon or diesel doon mga pare ko sa ating fuel injector. So ayan mga pare ko, nakuha na natin yung 6 na numero sa ating firing order. So ngayon ang gagawin na lang natin is itama natin mga pare ko yung kanyang posisyon sa tamang bilang ng ating makina sa paghahanap ng ordinary na mga firing order. So para masarap pakinggan mga pare ko, or masarap yung ating pagsabi or pagbigkas ng ating firing order, is lagi tayong magsisimula sa number 1 na pagbigkas ng order na ito.
So gayon na nga mga pare ko, magsisimula tayo ngayon sa number 1 sa ating firing order. So aayusin lang natin siya. Ipagsunod-sunod na lang natin mga pare ko yung mga numero na ating nahanap kanina. So gayon nga, yung ating generator is Yanmar 6KFL. So ganito ang kanyang firing order mga pare ko, is ang bago na nating firing order ngayon is 142. So ilipat mo lang yung talto sa kabila mga pare ko. So mangyayari na yan is number 6, number 3 at saka number 5. So ayan na mga pare ko yung final natin na firing order na si 142635 para sa ating Yanmar 6KFL na generator. So ayan mga pare ko, kung alam nyo lang yung ating mga piston running mate, is napakadali lang intindihin or maghanap ng mga firing order sa mga technique na ito. So kung hindi nyo pa napanood mga pare ko yung aking video tungkol sa ating piston running mate, is pwede nyo itong panoorin sa ating mga nakaraang video mga pare ko. So ganun na nga mga pare ko, counting trivia muna tayo dito sa ating video, kung saan makikita natin mga pare ko yung ating shut off lever dito. So ano nga ba ito mga pare ko at paano siya gumagana? So ayan na nga, running yan mga pare ko, at sa kanan naman is yung shut off valve. So ibig sabihin mga pare ko, pag pinihit natin siya pa kanan is mag-i-stop na pag-supply ng crudo or diesel sa ating mga makina. So ibig sabihin, dahil wala ng diesel, nakapatay na yung diesel papunta or papasok sa ating combustion chamber, is mamamatay na yung ating makina mga pare ko. So yan yung gamit ng ating shut off lever na nakalagay dyan mga pare ko. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa ating video tutorial ngayon kung paano kilatisin yung ating mga firing order. At kung nagustuhan nyo yung ating content dito mga pare ko, huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel, dahil mas marami pang video at tutorial na ating ilalabas mga pare ko. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless inyo dyan mga pare ko. And as always, peace!